Hello, good morning guys. Welcome back again sa video natin. At napakatagal nating walang vlog since nabili tong ating Z900. Ang mga latest vlog lang natin is yung na-testing natin yung motor, saka nung binili siya, mga upgrades. Pero after that hindi na nasundan kasi sobrang busy talaga natin sa trabaho. Hindi tayo makahanap ng time lumabas. So ang pinaka-upgrade natin ngayon dito sa ating Z900 is eto. Yung ating pato sa harapan. Natuwa lang ako dyan kasi nakikita ko dun sa ibang motor may ganyan sila. So gaya-gaya lang. So ngayon guys, nakakabit na naman yung ating open pipe. Naka-open muffler tayo ngayon, pero hindi ko tinanggal yung catalytic converter guys, yung breadbox lang. So binalik ko na naman siya kasi nakukulangan talaga ako sa pagka big bike niya pag wala yung yung brum brum na yan. Yan ang nagdadala sa big bike eh. So parang hindi ganap na big bike ang motor mo, lalo na kung naka inline 4 ka tapos 900cc pero naka stock pipe ka. Galawan pag naka big bike, di ba? Kamoteng kamote, di ba? Anyway, papasok tayo ngayon. Enjoy muna natin ang ating SE project na muffler. Yun lagi natin pinag-uusapan, no? Ako sa tagal-tagal ko ng hinahanap tong mga vlogs na tungkol sa ganito. Bomba daw si kuya. So hindi tayo KJ, konting piga lang, 10 pisong piga. Okay, ayun, balik tayo. Usapang open pipe. Sa C900, dalawa yung option mo. Kasi marami akong hinahanap nung bago itong motor. Ang dami kong hinahanap na video, hindi ako makakita nung kumpletong detalye tungkol sa tambucho. So sa C900 na motor, ewan ko sa iba kung ganyan ang setup ng kanilang exhaust system. Sa C900, after nung header, pag sinabi mong header, yung tubo na galing dun sa makina mismo, yung pumalok dun na tubo, 4 yan kasi 4 cylinder to. So after that, ang unang-unang dadaanan ng tubo is yung na pyesa, yung O2 sensor, yung kable. And then after ng O2 sensor, nandun na yung catalytic converter. So yung portion na yon, dun makikita yung mga elements na nagtatanggal ng mga pangit na chemical sa usok para i-release niya sa air. So bago lumabas dito sa tambucho natin, na-convert niya na yan into non-harmful gases. So ibig sabihin, yung mga lumabas dyan, it's safe to say na pwede nating masinghot nang hindi tayo mag-aalala sa ating baga. And then after nung catalytic converter, yung breadbox na. Yung breadbox na yan ay intended or designed para po sa anong tawag doon, sa elimination ng mga excessive noise. So dun sa dalawang yan, yung tinanggal natin is yung breadbox. Tinanggal ko na yung breadbox. So kung gusto nyo mag-open or tumunog ng ganito yung iyong motor sa C900, dalawa option mo. Pwede mong tanggalin yung buong system, palitan mo ng full system exhaust. Bibili ka sa Shopee or sa mga shop ng isang buong tubo na dire-diretso yan, straight pipe nga kung tawagin nila. Pero ayun, pwede mo ilagay, tapos bili ka ng aftermarket na anong tawag dito, yung tip o yung muffler. Pwede ka mag full system. Yung sabi ko sa inyo, palitan ninyo ng buo, tanggalin nyo yung exhaust system ng motor mo, itabi mo, bili ka ng full system, bili ka ng
canister, ikabit mo dyan. Yan. Pwede nang tumunog yan ng napakalakas at napakaganda. Pero wait, merong catch dyan. Kapag nag full system ka, be ready, dahil magkakaroon ka ng mga unwanted na backfires. So talagang iiba yung performance ng motor mo, kasi yung nakakabit na system dito dati, yung full system, nakadesign yan, yung ECU ng motor natin, yung electronic control unit, yan, nakakompute lahat ng values niyan, yung air intake, yung gasoline supply, lahat yan pre-computed kung ano yung size nung ano mo, nung stock muffler o yung stock exhaust system. So dahil nakakompute yan, kapag nagpalit ka ng full system, talagang lahat magbabago. Kaya dapat dadaan ka sa remapping. So usapang remapping, pag sinabi mong remapping, lahat ng value ng ECU mo, yan, yung motor mo, dadalhin mo sa nagre-remap, ikakabit nila sa computer, babaguhin yung value, pag-aaralan kung ano yung magandang timpla, then that's it. Mawawala yung backfire, gaganda yung takbo ng motor mo. Now, ang bad side, kung hindi mo ipaparimap yung motor mo, most of the times pupugak-pugak yan or magbabackfire, lalo na sa mga I think dito sa Z900, parang sa low RPM siya nagkakaroon ng hindi magandang ano eh. Pag sinabing low RPM, pag mababa yung RPM mo, nagkakaroon ng backfire. Pag mataas ang RPM natin, nasa around 4,000 plus RPM, wala siyang backfires. So hindi siya pupugak-pugak, hindi siya maingay. So yun po. Ngayon, kung ayaw mo naman tanggalin yung full system, tanggalin mo yung breadbox, bumili ka ng mid-link pipe. Oh. Yung pinagtanggalan ng breadbox, papalitan ng manipis na tubo, ay manipis, maiksing tubo. So replacement dun sa tinanggal sa kanya. At maiko-connect mo na ulit yung preferred na exhaust, yung canister mo, kung anong canister yung mapipili mo. Then from there, puputulin yung breadbox, tatanggalin mo yung breadbox, may iwan yung catalytic converter. So ang kagandahan sa breadbox delete na tinatawag, hindi ka magkukos ng pollution. So nandun pa rin kasi yung catalytic converter mo, ang natanggal lang yung pinaka silencer nung ano mo, yun nga, yung breadbox, dun naglalaro yung ano, dun na-eliminate yung mga malalakas na tunog. So pag tinanggal mo yun, ayan, tutunog na siya. Lesser lang, konting-konting difference lang guys. So kung gusto mo lang nung tumutunog at gusto mo rin ng may konting pagka-decente, ayan, breadbox delete ka lang. Pero ang masasabi ko lang, na try ko na pareho, minimal yung difference. Bomba muna tayo sa tunnel. Woohoo! So ayan, pag nag breadbox delete ka, tanggal ang iyong breadbox, may iwan ng catalytic converter, hindi ka polluted. So sa madaling salita, hindi rin mabaho ang usok ng motor mo, pero tumutunog na maganda. But guys, don't forget, just the same, pareho ng ng full system exhaust, kailangan mo magpa-remap. In my case, baka may magtatanong sa comment section, yung naririnig nyo na yan, hindi pa ako naka-remap. So meron pa ring paraan para hindi mag-backfire, no? Kakapait mo yung biga ng gasolina mo. For your information, sa mga viewers natin dyan, ayan, yung nakikita ninyo, yung naririnig ninyo na tumutunog na yan, ayan yung breadbox delete. Yan yung result ng breadbox delete. So nag-uunahan tong mga to, hindi ko alam kung saan sila pupunta. Kasi itong kotse sa harap ayaw magpadaan. Pero okay lang, share the road. Ika nga, diba? Magpadaan, iwanan na natin.
back to the topic guys. Kung hindi ka magbe-bread box, ay kung hindi ka magpapa-remap, you will compromise the performance ng motorcycle. So recommended 'yan. Recommended pero hindi para sa akin, hindi naman ganun talaga, recommended. Huwag na nating pahirapan pa. Basta in-open mo yan, magbabago yung performance. So sa madaling salita, mag-iiba yung timpla, yung tuning ng motor mo. Kailangan mo ng remapping, which will cost around between 10 to 25,000. Ayan, depende sa nagre-remap. So ako planning to do a remapping. Hindi pa natin alam kung kailan. Siyempre hindi natin alam kung kailan tayo magkakapera. Pero basically guys, ganun ang magiging sistema niya. Pag nagka-budget tayo ng konti, takbo tayo sa remapping. Marami recommended, may Mototech, may Mototan. Tama ba? Ang dami ko nakausap nag-inquire ako, and then tinitingnan ko kung sino yung maraming kliyente na maganda yung result. At dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, huwag mo kalimutan mag-subscribe, magagalit yung pato. Ayun, diba? So huwag po kalimutan mag-subscribe para po makatulong sa ating channel at magpatuloy po ng tuloy-tuloy ang ating mga vlogs, ang ating mga videos. Sooner or later, babiyahin na natin siya. And I'm planning to go to Baguio or Sagada. Wala pa siyang biyahe. So pag ako bumiyahe, ibabalik ko yung stock pipe. Kasi ayokong pumupunta ng ibang lugar na maingay ako. Yun ang aking principle pagka bumabiyahe ng malalayo at dumadayo ako sa ibang lugar na hindi ako kilala, hindi ko sila kilala, or yun nga, na meron silang mga ibang ordinances doon. So kahit di mo alam, with all due respect, tanggalin mo na yung maingay, bumiyahe ka ng tahimik. May konti lang naman tunog, siguro yung slip on lang lalagay natin, pero napakahina nun. Just for the fun of naririnig mo ng konti yung tambutso mo, pero mahina siya. But of course, hindi sila may inis sa'yo. Hindi ka magkaka-aberya, hindi ka mahuhuli. Siguradong hindi ka mahuhuli. Wala kang aberya, makakauwi ka ng tahimik. So that's all for our vlog today. At nandito na tayo sa office. Maraming salamat for watching guys. Lagi pong tatandaan, always ride safe and God bless. At tayo mag-work. Mabay na tayo sa Ibon.